Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Munsor. Walang eksaktong taon. Aglalana. Dumaraw Kapis. Nang mga panahong ito, isang magsasaka siliblib na baryo ng Aglalana itong si Munsor. Pangunahing pananim nila ay tabako. Ito ang napili nilang pananim dahil bukod sa marami ang tumatangkilik, hindi ito magastos sa kemikal dahil may sariling panlaban sa mga insekto ang puno ng tabako. Madali lamang itong patubuin. Maaaring tumagal ng ilang buwan kahit patuloy pinipitas ang mga dahon. Simple lamang ang pagpoproseso ng tabako. Sa murang edad, naging bihasa na si Munsor sa ganitong gawain. 15 taong gulang pa lamang na matutunan niya ang pagpapatayo ng mga tabako. Simula noon, siya na ang naging katuwang ng ama sa pag-aalaga at pagpoproseso nito. Ngunit may isang bagay na naobserbahan si Munsor sa ama na tawagin na lang natin sa pangalang Manglito. Napansin ng binata na tuwing sasapit ang buwan ng Marso, naglalaan ito ng magagandang dahon ng tabako. Siya mismo ang bumibilot ng mga ito para gawing sigarilyo. Pagsapit ng kabilugan ng buwan, dinadala niya ang mga binibilot na tabako papunta sa gitna ng taniman. Pinapatong niya ito sa nakumbok na lupa. Minsan nang tinanong ng binata ang tungkol sa bagay na yon. Ngunit ang tanging sagot lamang ng ama, "Mauunawaan mo din pagdating ng panahon, anak." Sa paglipas ng mga taon, patuloy ang paglago ng kanilang taniman. Ang nakakamangha pa sa lahat ay nung minsang dumapo ang pesteng balang sa kanilang lugar. Halos lahat ng tabakuhan at iba pang pananim ay nasalanta. Walang natira. Samantala ang mga pananim nilang kakatubo pa lamang, hindi ito ginalaw ng mga peste. Halos lahat ng mga kapitbahay ni Munsor ay nagtataka. Nagtanong pa ang mga ito kung anong gamot ang ginamit na magama upang hindi dapuan ng balang ang kanilang mga tabako. Wala namang kaming ginamit. Iniwasan lang siguro ng mga balang ang aming bukid." Ito ang palaging tugon ni Manglito sa mga mausisang kababaryo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, natuklasan ni Munsor ang lihim ng ama. Isang madaling araw, inutusan ni Manglito ang binata na mag-ani ng mga dahon ng tabako. Ginagawa nila ito habang madilim pa upang hindi malanta ang mga napitas na tabako. Nasa kalagitnaan ng pag-aani si Munsor nang makita nito na tila may kung anong gumagalaw sa gitna ng taniman. Nung una ay hinayaan niya lamang ito sa pag-aakala na alagang aso lamang ang may gawa nun. Ngunit nang lumingon ang binata sa likuran, nakita niya ang asong napakahimbing ng tulog. Nagpa siya si Munsor na puntahan ito. Kinuha niya ang kutsilyong ginagamit pang putol ng dahon ng tabako. Marahang naglakad papunta sa lugar. Habang papalapit, naaamoy ng binata ang malakas na samyo ng magkahalong anghit ng tao at nasusunog na tabako. Napatakip pa ng ilong ang binata dahil palakas ng palakas ang amoy. Hanggang sa marating niya ang kaperasong umbok ng lupa kung saan nilalapag ng ama ang mga inaalay na binilot na tabako. Nanlaki ang mga mata ni Munsor nang makita nito ang isang malaki at maitim na nilalang.
May hawak itong malaking bilot ng tabako na nagbabaga ang dulo. Hindi nakasigaw ang binata na tila natigal po. Hindi rin siya napansin na malaking nilalang dahil sa kapal ng tabako sa paligid. Inipon ni Monsor ang lakas upang sumigaw. Ito ang naging daan kaya napansin siya ng nilalang. Matapos sumigaw ay nagawa nitong ikilos ang mga paa. Dali-daling nakatakbo palayo. Nililingon niya ang nilalang ngunit hindi ito umaalis sa kinauupuan. Nakangiti pa ito habang humihitit ng malaking sigarilyo. Pagkarating sa tahanan, nakasalubong siya ni Mang Lito. Kitang-kita ng matanda ang pamumutla ng anak. "O anong nangyari sa'yo? Para kang nakakita ng kapre ah." Biro ng matanda. Yun nga siguro yung nakita ko sa gitna ng taniman, tay. May kapre sa gitna ng tabukuhan natin. Tugon ni Monsor. Dali-dali namang tinakpa ng matanda ang bunganga. Napatingin sa paligid upang tignan kung may ibang napadaan. "Huwag kang maingay, anak. Mamaya sabihin ng mga tao na totoo ang sinasabi mo. Alam mo namang nasa kalagitnaan tayo ng pamimeste ng mga balang. At taniman lang natin ang hindi napinsala. Lahat ng maririnig ng mga kapitbahay tungkol sa atin, akalain nilang totoo." Tugon ng matanda. Totoo naman po talaga, tay. Sigurado po ako sa nakita ko. May kapre sa gitna ng taniman natin. Mahinang tugon ng binata. Pinapasok siya ni Mang Lito sa tahanan upang doon kausapin. "Eto anak ko, uminom ka muna ng tubig. Subukan mong kumalma." "Ay nako, panahon na nga siguro para sabihin ko sa iyo ang totoo." "Oo, Monsor. Pinapangalagaan ng isang pamilya ng kapre ang ating lupain. Totoo ang nakita mo. At ang binibilot na tabakong nilalagay ko sa umbok ng lupa para sa kanila ang mga yon." Wika ng matanda. Dagdag pa nito. Matagal na panahon nang pinangangalagaan ng mga kapre ang kanilang lupain. Simula pa nung panahong buhay pa ang ama ni Mang Lito. Ipinamana sa kanya ang lupain, maging ang pangangalaga sa mga kapre. Hindi lang tayo ang pinangangalagaan ng mga kapre, Monsor. Nandito sila sa ating lupain dahil alam nilang ligtas sila at walang sino man ang gagalaw sa kanila. Kagaya natin, gusto lang din nilang mamuhay ng payapa. Wika ni Mang Lito. Mahirap para kay Monsor na paniwalaan ang lahat. Ngunit alam niyang hindi nagsisinungaling ang ama. Siya na mismo ang nakasaksi nito ilang minuto pa lamang ang nakalilipas. "Kung ganun, tay, sila ang dahilan kung bakit hindi tayo dinapo ng mga balang at maganda yung ani natin?" Tanong ni Monsor. "O anak, ganun na nga. Kaya hanggat maaari, itago mo ang sikretong ito. At ngayong alam mo na ang lahat, siguro napapanahon na din ikaw naman ang mag-alay sa kanila ng tabako." Tugon ni Mang Lito. Ilang araw na lang ay kabilugan na ng buwan. Nataong Marso pa ng mga sandaling yon. Nung una ay tumanggi pa si Monsor. Natatakot ito na baka kung ano ang gawin sa kanya ng mga kapre. Ngunit dahil na din sa pangungumbinsi ng ama, kalaunan ay pumayag din ang binata. Tuwing hapon, pagkagaling sa bukid, kumukuha ang binata ng pinatuyong dahon ng tabako at binilot ang mga ito. Halos kasing lalaki ng braso niya ang mga yon.
12 piraso ang ginawa ng binata. Ibinalot ito sa isang sisidlang gawa sa dahon ng buli. Pinasadya ito ng ama para sa ganong gawain. O mamayang gabi ang pagbilog ng buwan at ito ang una mong pag-aalay. Kaya hindi maiiwasang subukin ka ng mga kapre. Titignan nila kung talagang totoo ka sa ginagawa mo at handa kang harapin ang anumang pagsubok na pagdadaanan mo. Wika ni Mang Lito. Matapos ang pag-uusap, kaagad naghanda si Monsor sa gagawin nilang pag-aalay. Medyo kabado ang binata ngunit desidido itong ituloy. Pagsapit ng dilim, kaagad na nagpunta ang mag-ama sa taniman. Ngunit sa hindi sinasadyang pagkakataon, naroon ang isa nilang kapitbahay. Hindi malaman ni Mang Lito kung ano ang gagawin. Dahil kapag hindi niya pinalis ang taong yon, siguradong malalaman ng lahat ang kanilang sikreto. Nako, kung minamalas ka nga naman, andito pala si Kundring. Nag-uusyoso na naman tong taong to. Walang magawa sa buhay eh. Wika ni Mang Lito. Kaagad niya itong nilapitan upang kausapin. Pinatago niya din si Monsor sa mga tabako upang hindi nito mahalatang magkasama silang mag-ama. Nakamasid lamang si Monsor sa ginagawa ng ama. Inakbayan ni Mang Lito ang kapitbahay at dinala sa malayo. Habang kinakausap niya ito, panay ang lingon niya sa binata. Maya-maya ay umalis na din ang kapitbahay at dali-daling pinuntahan ni Mang Lito ang anak upang kausapin. Anak, mukhang mag-isa kang pupunta doon sa gitna ng taniman. Kailangan kong samahan si Mang Delio sa kanilang bahay. Makikipag-inuman ako sa kanya para hindi niya maisipang bumalik dito. Huwag kang mag-alala. Kagaya ng sinabi ko, susubukin ka ng kapre. Pero tandaan mo, magpakatotoo ka lang, Monsor. Wika ng matanda. Sabay takbo pabalik sa kapitbahay na nag-aantay sa pilapil. Hindi alam ni Monsor ang gagawin ng mga sandaling yon. Sumagi sa isipang umuwi na lamang at huwag ituloy ang pag-aalay. Ngunit may kung anong nagtutulak sa kanya na gawin ito. Naglakad si Monsor papasok sa taniman. Dahan-dahan hanggang sa marating ang kalagitnaan. Naupo ang binata at nilapag ang dalang bayong. Napatingin sa paligid at pinakiramdaman kung may ibang tao doon. Maya-maya pa, inilabas niya ang dalang binilot na tabako. Inilapag ito sa umbok ng lupa at nag-antay. Ilang minuto din ang nakalipas hanggang sa maamoy niya ang pamilyar na samyo. Nakaramdam ng kilabot si Monsor dahil narinig niya ang pagkaluskos ng mga puno ng tabako. Maya-maya lang, unti-unting humahawi ang mga ito. Ilang sandali pa ay isang malaking itim na nilalang ang naupo sa harap ng binata. Kagaya ng dati, hindi pa din nakakilos si Monsor. Nakatitig lamang ito sa nilalang sa harap. Kinuha ng kapre ang isa sa mga tabakong dala ni Monsor. Nagpalinga-linga ito sa paligid na tila may hinahanap. Patuloy lang na nakatitig ang binata sa nilalang. Magkahalong pagkamangha at kaba ang nararamdaman ni Monsor ng mga sandaling yon. Nawala ang takot niya na magsalita ang nilalang. Sa kabila ng nakakatakot na anyo, isang malumanay na tinig. Maraming salamat, kaibigan. Pasensya na kung natakot kita nung una nating pagkikita.
Hindi ko naman sinasadyang mangyari yon. Gusto pa sana kitang pigilan. Kaso baka marinig ng ibang tao ang boses ko. Wika ng kapre. Napangiti naman si Monsor dahil naalala kung paano tumakbo palayo sa taniman ng mga sandaling yon. Pasensya na din kung pinangibabawan ako ng takot ha. Hindi ko pa kasi alam ang lahat eh. Pero ngayon, malinaw na sa akin na wala kayong masamang intensyon. Ang totoo, gusto kong magpasalamat dahil sa pagtulong niyo sa amin. Kung hindi dahil sa pangangalaga niyo sa taniman namin, hindi namin alam kung saan kukunin niyo ikabubuhay namin eh. Tugon ni Monsor. Ganun din kami sa inyo ng tatay mo. Kung hindi kami hinayaan ng mga nauna sa inyong tumira sa lugar na ito, hindi rin namin alam kung saan kami pupunta. Halos lahat ng gubat dito sa lugar na ito ay nasira na. Wala na ang malalaking puno na maaari naming tirahan. Muling wika ng kapre. Nagpatuloy ang usapan ng dalawa. Hanggang sa hindi na malaya ni Monsor ang oras. Nang tumingala siya sa kalangitan ay napansing nagliliwanag na. Kaagad na ding nagpaalam ang kapre. Pagka-uwi ng binata ay sinalubong siya ng ama. Masaya ito dahil alam niyang naging matagumpay ang unang pag-aalay ni Monsor. Magaling anak, nakuha mo ang tiwala ng mga kapre. Ang dapat mo nalang gawin ngayon, pangalagaan ang lihim na ito. Dahil sa oras na malaman ng mga kababaryo natin ang tungkol sa kanila, siguradong malaking gulo ang mangyayari. Bili ni Tatay Lito. Hanggang sa lumipas ang mga buwan at naging maayos naman ang pakikitungo ni Monsor sa mga kapre. Ngunit kagaya ng lahat ng lihim, hindi sinasadyang natuklasan ng isang kabaryo ang tungkol sa mga kapreng naninirahan sa lupa nila Monsor. Kakatapos lang mag-ani ng binata, imbes na umuwi ay tumuloy ito sa kalagitnaan ng taniman. Lingid sa kalaman niyang napadaan ang kabaryo at nakita siya nitong papasok sa taniman. Dahil mahilig makiusyoso ang lalaking yon, sinundan nito ang binata. Nanlaki ang mga mata nang makita si Monsor na nakaupo malapit sa umbok ng lupa habang tumatawa. Wala namang nakikitang kausap ang lalaki. Kaya nanatili pa ito para pagmasdan ang ginagawa ng binata. Laking gulat ni Monsor nang bigla na lang magsisigaw ang lalaki. At nang lingunin niya ito, hawak-hawak na ng isang kapre ang mga paa at binibitin patiwarek. Mangandoy, ano pong ginagawa niyo dito? Naku po, naloko na. Kaibigan, ibaba mo siya. Hindi naman siya masamang tao eh. Pagmamakaawa ni Monsor. Ngunit nagsalita ang kausap. Hindi siya maaaring mabuhay. Lalo pat alam na niya ang sikreto niyo, Monsor. Kailangan niyang mawala. Tugon ng kapre. Ngunit hindi pumayag si Monsor sa gustong mangyari ng kapre. Hindi naman pwede yun. Huwag niyo sanang patayin. Isa pa, wala namang maniniwala sa kanya kapag kwento niya ang tungkol sa inyo eh. Mag-isa lang siya at maaari kong ikaila ang lahat ng sasabihin niya. Muling wika ni Monsor. Ginagawa nito ang lahat para wag patayin ng dalawang kapre ang kapitbahay. At sa awa ng Diyos, sumang-ayon naman ang dalawang nilalang. Gagawin namin ang gusto mo. Pero wag mo kaming sisisihin sa mangyayari. Binalaan ka na namin. Wika ng isa pang kapre.
Matapos ng kaganapan ay kagad naglaho ang dalawang nilalang. Naiwan na lamang si Monsor at ang kabaryo na nooy wala ng malay dahil sa sobrang takot. Dali-daling binuhat ng binata ang matanda. Dinala sa kanilang kubo hindi kalayuan sa taniman. Isinara niya ito at tinali mula sa labas para kung sakaling magising ay hindi kagad makakalabas. Dali-daling pinuntahan ni Monsor ang ama. Buti na lamang ay nakasalubong niya ito dahil nagtataka si Mang Lito na gabi na at hindi pa nakakauwi ang anak. "O anak, ano bang nangyari sa'yo? Bakit gabi na hindi ka pa umuwi?" Tanong ni Mang Lito. Kasi po tay, may problema po tayo eh. Si Mang Adoy, naroon po sa kubong imbaka natin. Nawala ng malay dahil sa takot. Ano kasi, ah, hindi makapagsalita ng tuwiran si Monsor dahil alam niyang ikakagalit ito ng ama. Sa halip ay dali-dali na lamang niyang hinila si Mang Lito papunta sa kubo. "Ano ba talagang nangyari sa iyong bata ka? Anong tungkol kay Mang Adoy?" Tanong ni Mang Lito. Nahahalata na ni Monsor ang galit sa boses ng ama. Kaya napilitan na lamang itong sabihin ang totoo. "Kuwan po kasi tay, si Mang Adoy. Nakita niya po kasi ako nakikipag-usap sa mga kapre. Nahuli po siya ng isa sa kanila. Muntikan na nga po siyang patayin pero pinigilan ko lang eh." Wika ni Monsor. Nanlaki ang mga mata ni Mang Lito. Napahawak na lamang sa noo. "Naku namang bata ka. Ano ba yan? Ano na ang gagawin natin? Siguradong magsasalita ang matandang yan sa oras na magkamalay at makalabas dyan sa kubo. Hindi rin naman natin pwedeng ikulong na lang yan dyan." Wika na matanda. Napasa po ito sa bulsa sa likod ng pantalon at naalala ni Mang Lito na may dala pala siyang alak. Dali-dali nitong kinuha ang lapad at binuksan ang pinto ng kubo. Mabilis na ibinuhos na matanda sa katawan ni Mang Adoy ang laman ng bote. Matapos ay inakay niya ito palabas ng kubo na tila lasing. Inihatid pa nila ito sa mismong tahanan. Sinabi sa asawa ni Mang Adoy na natagpuan nila ito sa gilid ng daang nakahandusay at nawalan ng malay dahil sa kalasingan. Mabuti na lang at pinaniwalaan sila ng asawa nito. Ayon din dito, talagang hindi mapigilan sa pag-iinom si Mang Adoy. Nakahinga ng maluwag ang mag-ama dahil alam nilang kahit ano pang kwento ang gawin ng matanda, walang maniniwala sa kanya dahil sa ginawang pagtatakip ni Monsor at Mang Lito. Matapos ang kaganapang iyon, naging maingat na ang dalawa. Inakalang hindi na mauulit pa ang nangyari. Ngunit isang kaganapan ang naging dahilan upang tuluyang mabisto ang sikreto nilang mag-ama. Ito ay nang minsang may magnanakaw sa kanilang taniman. Namaga ang buong katawan nito. Nagpa siyang magpatingin sa isang albularyo. Laking gulat ni Mang Lito dahil habang naghahapunan ay sinugod sila ng taong bayan sa pangunguna ng manggagamot. "Teka, sandali lang mga kapitbahay. Anong kaguluhan ba ito? Bakit kayo naparito gabing-gabi na?" Tanong ng matanda. Ngunit sa halip na sagutin ng maayos, malalaking bato ang sumalubong sa kanya mula sa mga taong bayan. Tinamaan sa ulo ang matanda. At nang makita yon ni Monsor, dali-dali niyang sinugod ang mga taong bayan.
Wala ding nagawa ang binata dahil pinagtutulungan siya ng mga ito. Kapwa nakadapa sa lupa ang mag-ama habang nagmamakaawang wag silang patayin. Sinong mag-aakalang nag-aalaga ka pala ng kapre sa taniman mo, Lito? Kung hindi nagpagamot sa akin ng isang kababaryo mo, hindi ko pa malalaman. Kung ganon, totoo pala ang kinikwento ni Adoy. Wika ng manggagamot. Hindi na nakapagsalita pa ang mag-ama. Hanggang sa dinampot sila ng mga tao at nagpa siyang sunugin sa gitna ng tabakuhan. Sa kawalan ng pag-asa, tumawag ng tulong si Monsor sa mga kapre. Sa pamamagitan ng isipan, binanggit niya ang pangalan ng mga ito ng ilang ulit. Pagdating nila sa gitna ng tabakuhan, biglang napahinto ang lahat. Dahil isang malakas na sigaw na tila nagmumula sa isang malaking nilalang ang umaalingaw-ngaw. Kasunod nito, ang napakakapal na usok at malakas na samyo ng nasusunog na tabako. Napangiti si Monsor dahil alam niyang dininig ng mga kaibigan nila ang ginagawang pagtawag. Ilang segundo pa ang lumipas. Nasaksihan ng binata kung paanong isa-isang humagis ang mga taong nanakit sa kanila. Hanggang sa ang matira na lamang ay ang manggagamot na si Tatang Marcelino. Pilit nitong nilalabanan ang mga nilalang hindi nakikita. Saksing buhay si Monsor kung paanong pinilipit ng kapre ang leeg na matandang manggagamot. Matapos nitong patayin si Mang Marcelino, ipinaliwanag ng kapre kung bakit niya ito ginawa. Ang manggagamot na yon ay gumagamit ng kapangyarihan mula sa kadiliman. Dahil kung mula sa may likha ang kapangyarihan niya, mauunawaan niya ang lahat ng mga nangyayari. Matapos na magsalita ay kagad din itong umalis. Naiwan ang mag-amang nakaupo sa gitna ng taniman at ang hindi maipaliwanag ng dalawa. Tila nakalimutan ng mga tao ang pangyayari. Kinabukasan, normal na ang pakikitungo ng mga kapitbahay sa kanila na tila walang naganap na kaguluhan. Nalaman na lang nilang binura ng kapre ang alaala ng mga taong naroon ng gabing yon sa kagustuhang iligtas ang mag-ama. Sa kasalukuyan, namumuhay pa din si Monsor bilang isang magbubukid. Patuloy pa din ang pagtatanim niya ng tabako sa kanilang lupain. Nagkaroon na din ito ng sariling pamilya. At kagaya ng ama, itinuro din ni Monsor sa mga anak ang kahalagahan ng respeto sa mga nilalang, nakikita man o hindi. Palagi niyang pinapaalala sa mga ito na ang tinatamasa nilang kaginhawaan ay dahil sa mga kaibigang kapre sa gitna ng tabakuhan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Chona. Walang eksaktong taon, lugar ng Bulacan. Matagal nang magkasintahan si Chona at Ron. Kapwa laki sa hirap ang dalawa, ngunit matayog ang pangarap sa buhay. Pero nang tumibok ang puso sa isa't isa, nalihis ang landas na magkasintahan. Pilit silang pinaghihiwalay, ngunit naging mapusok ang mga ito hanggang sa mangyari ang hindi nila inaasahan. Mahal, may sasabihin ako sa'yo. Sana hindi magbago ang pagtingin mo sa akin, ha? Wika ni Chona.
Nagtaka naman ang binata sa mga sinabi ng nobya. Kinakabahan naman ako, mahal, sa sasabihin mo. Mukha kasing seryoso ka eh. Tugon ni Ron. Mahal, buntis ako. Siguradong papatayin tayo ng mga magulang natin kapag nalaman nilang nagdadalang tao ako. Wika ng dalaga. Paano yan? Pilit nga tayong pinaghihiwalay ng mga magulang natin eh. Tapos, yan pa yung nangyari. Tanong ni Ron. Eh anong gagawin natin? Ayokong ipalaglag ang bata. Kasalanan yun sa Panginoon. Wika ni Jonah. Wala na tayong pagpipilian kundi ang magtanan. Panigurado, pili tayong paghihiwalay ng mga magulang natin. Kaya ito ang tanging paraan. Mamayang 12:00 ng gabi. Hihintayin kita dito. May ipon naman ako at magagamit natin yun para makapag-umpisa muli eh. Wika ni Ron. Sige mahal, meron din akong konting pera mula sa mga baon ko. Magtulungan na lang tayo, mahal. Sana lang hindi tayo mahuli mamaya. Dahil sigurado kung mahihirapan tayo kung sakali man. Tugon ni Jonah. Malalagpasan din natin to, mahal. Tiwala lang. Sa ngayon, alam natin na may mali tayo. Pero ayaw naman nating dagdagan pa yung mga kamalian natin, hindi ba? Wika ni Ron. Matapos ang pag-uusap na magkasintahan, kaagad na umuwi ang mga ito sa kani-kanilang tahanan. Tahimik lang si Chona at kahit na sinisermonan na ito ng mga magulang, hindi na siya sumagot. Ang tahimik mo naman yata ngayon, Chona. Hindi ka sumasagot. Nakakapanibago ang mga inaasta mo. Wika ni Nanay Carmelita. Ma, kahit ganyan po kayo sa akin, alam ko namang pong nag-aalala ka lang sa kinabukasan ko. Pasensya na po kayo ah. Hindi ko kayang tuparin yung mga pangarap mo sa akin. Iba po yung daan na tinahak ko eh. Pasensya na po kung hindi kita sinunod pero tao lang din naman po ako, Nay. Nagkakamali. Tugon ni Chona. Hindi na nito hinintay pa ang sagot ng ina dahil kagad na itong pumasok ng kwarto. Labis namang nagtataka si Nanay Carmelita sa sinabi ng anak. Gayunpaman, hindi na ito nagsalita pa. Hinayaan nito si Chona na pumasok sa silid. Akala ng babae ay natulog na ang anak ngunit may plano na pala ito. Kagaya na napag-usapan na magkasintahan. Pagsapit ng 12:00 ng gabi, sabay na tumakas ang mga ito nang hindi man lamang pinag-iisipan ang kanilang gagawin. Mahal, may dala ka bang pagkain? Bala kong makituloy muna tayo sa bahay ng kaibigan ko eh. Wika ni Ron. Baka naman malaman ng mga magulang natin ang plano natin kung magpapatulong tayo sa kaibigan mo. Tugon ni Chona. Hindi yan. Ako ang bahala sa atin. Tsaka hindi din naman nun kilala yung mga magulang ko eh. Kaya naman wala tayong dapat ipag-alala. Wika ng binata. Matapos yon ay kagad sumakay ang magkasintahan sa barko papunta sa Maynila. Nagpunta muna ang mga ito sa kaibigan na tinutukoy ni Ron. Ngunit wala na ito doon. Ano nang gagawin natin? Wala na dito yung kaibigan mo.
Wala din akong kakilala dito sa Maynila. Tanong ni Chona. Teka mahal, makikitawag muna ako. May numero naman ako nung tatay niya eh. Tugon ni Ron. Kaagad namang nakitawag sa telepono sa malapit na tindahan si Ron. Nakausap naman ito ang tatay ng kaibigan. Oh mahal, mukhang malungkot yung mukha mo ah. Anong nangyari? Anong sabi sa'yo? Tanong ni Chona. Matagal na daw pumanaw yung anak niya eh. Pero pumayag naman si Mang Teban. Doon muna tayo tumira sa bakanting bahay niya sa Bulacan. Libre na lang daw. Kumbaga magiging tagapagbantay tayo ng bahay niya. Matagal na daw walang nakatira doon eh. Tugon ni Ron. Yun nga ang nangyari. Kaagad na bumiyahe ang dalawa papunta sa Bulacan. Dito nila nakilala si Mang Teban, tatay ng kaibigan ni Ron. Mabuti naman at nakarating kayo ng ligtas dito sa tahanan ko. Medyo madumi pa yung bahay dahil matagal ng bakante. Pero maayos yan. Libre na lang para sa inyo. Wika ni Mang Teban. Maraming salamat po Mang Teban. Nag-uumpisa pa lang po kami ng asawa ko eh. Bagong magkasama pa lang po kami. Kaya nagsisimula pa lang at medyo nangangapa pa. Tugon ni Chona. Ayos lang yan. Ganyan din kami ng asawa ko noon. Pero kalaunan, nabiyayaan din kami ng kaginhawaan ngunit kinuha na siya ng Panginoon sa akin. Bueno, bibigyan ko kayo ng magagamit dito sa bahay. Tsaka, kumain na ba kayo? Tanong ni Mang Teban. Hindi pa nga po kami kumakain eh. Hindi na po kasi namin namalayan yung oras. Tanghalian na po pala. Tugon ni Ron. Saan ba kayo nang galing? Tsaka mukhang ang babata nyo pa. Pinalayas ba kayo? O nagtanan? Muling tanong ng matanda. Nagkatinginan ang dalawa at kapwa nagtatanong sa isa't isa. Mang Teban, mahaba pong kwento eh. Huwag na lang po nating pag-usapan. Tugon ni Chona. Tumango naman ang matanda at umalis na ito. Pumasok sa loob ng bahay ang dalawa. Nagtulungan sila sa paglilinis ng tahanan. Gawa sa simento ang bahay. Ngunit maraming butas ang bubong ng tahanan. Maganda yung bahay mahal no? Kulang lang sa linis at ayos. Bukas na bukas din. Hahanap kagad ako ng mapapasukang trabaho. Para naman may panggastos tayo. Tsaka makapag-ipon para kay baby. Wika ni Ron. Sige mahal, maglilinis naman ako dito sa bahay. Para naman maayos yung tinutuluyan natin. Pagagandahin ko ito at pangako. Pag uwi mo, hindi na kagaya nito. Tugon ni Chona. Ilang sandali pa dumating si Mang Teban. May dala itong mga gamit sa kusina, banyo, higaan at iba pang wala ang magkasintahan. Sa inyo na yung mga yan. Bago lang yan. Nagandahan ako kaya binili ko. Pero hindi ko naman nagamit. Sa inyo na yan at panimula nyo. Tsaka, hindi mo na kailangang maghanap ng trabaho ron. Nakita ko si kumpare. Sakto at naghahanap siya ng labor. Kaya yon,
Sinabi kong ikaw na lang at alam ko naman na kailangan mo ng trabaho. Wika ni Mang Teban. Naku, maraming salamat po Mang Teban. Malaking tulong po sa amin ang bagay na ito. Pasensya na po kayo kung nasungitan kita kanina. Wika ni Chona. Nako, ayos lang yon iha. Sanay na ako pero magtapat kayo sa akin. Nagtanan kayong dalawa, tama ba ako? Tanong ni Mang Teban. Muling nagkatinginan ang dalawa at sabay na tumango. Pakiusap po Mang Teban. Huwag niyo po kaming isusumbong sa pulis. Ayaw kaming pagsamahin ng mga magulang namin eh. At ayokong lumaki o lumabas ang aming anak na wala ako sa tabi ni Chona. Tugon ni Ron. Nauunawaan ko naman kung ano ang pinagdadaanan nyo. At hindi na ako mangingelam pa. Matatanda na kayo kaya alam nyo na ang tama at mali. Pero nandito lang ako para gumabay sa inyo bilang nakakatanda. Wika ni Mang Teban. Masyado po kasing mahigpit si Mama eh. Ayaw po niya maging magkasintahan kami ni Ron. Pilit niya po kaming pinaghihiwalay. Kahit alam niyang mahal namin ang isa't isa Mang Teban. Tugon ni Chona. Marahil napaso kayo ng tukso at hindi nyo pa nauunawaan ang inyong mga magulang. Dahil hindi nyo pa nararanasan pero sa pagtagal ng panahon, sigurado kung mauunawaan nyo rin. Muling wika na matanda. Matapos ang pag-uusap na yon ay nagpatuloy na ang dalawa. Kinabukasan, sumama si Ron sa kumpare ni Mang Teban kaya naman naiwan mag-isa sa tahanan si Chona. Habang hinihintay ang pagdating ng kinakasama, patuloy lamang sa paglilinis ng tahanan si Chona. Inayos nito ang kapaligiran. Nagtanim ng mga halaman sa kanilang bakuran. Ilang sandali ang lumipas habang nagwawalis ay biglang may dumaan sa labas na isang matandang babae. Ngumiti ito kay Chona kaya naman bilang pagbati. Ngumiti din ang dalaga. Maya-maya pa ay biglang lumapit ang matandang babae kay Chona saka nagtanong. Siguro bago lang kayo dito sa barangay namin, anak. Ngayon lang kasi kita nakita. Wika na matanda. Bahagyang lumayo si Chona sa matanda dahil nakaramdam ito ng pagkailang. Opo. Bago lang kami dito ng asawa ko. Bakit po? May kailangan po ba kayo sa akin? Tugon ni Chona. Naku, wala naman. Napansin ko lang. Matagal na kasing bakante ang bahay na yan. Kaya nagtaka ako nang makita kita. Nga pala, ako si Sol. Apong Sol ang tawag nila sa akin dito. Wika ni Apong Sol. Chona po. Yan po ang pangalan ko, Nay. Pasok ka po muna. Pasensya na kung bahagya akong lumayo Hindi po kasi ako sanay na may ibang taong lumalapit sa akin. Tugon ng dalaga. Ayos lang yan, iha. Alam ko naman yan. Nga pala, nasan ang asawa mo? Mag-isa ka lang ba dito sa bahay ngayon? Tanong ni Apong Sol. Nasa trabaho po eh. Gusto niyo po bang mag-agahan? Sabayan niyo na po ko. Sakto at nag-iisa lang po ko eh. Paanyaya ni Chona.
Yun nga ang nangyari. Sabay na kumain ang dalawa at ilang sandali ay dumating si Mang Teban. Kaagad namang nagpaalam si Apong Sol nang dumating ang matanda. Huwag kang magtitiwala kagad, Jonah. Lalo na't buntis ka. Iwasan mo din yang si Apong Sol. Dahil bali-balita dito sa aming baryo. Aswang yan. Babala ni Mang Teban. Aswang? Naku naman, Mang Teban. Ang tagal ko pong nanirahan sa probinsya. Pero wala po akong nakitang aswang. Hindi naman sila tunay eh. Katang-isip lang po yun ng mga taong takot. Tsaka tignan mo naman po no. Mahina na si Apong Sol. Paghihinalaan pa ba natin yung matanda? Tugon ni Chona. Binabalaan lang kita, Jonah. Matagal na ako sa lugar na ito. Kaya namang kabisado ko na ang bitukan ng mga tao dito. Muling wika na matanda. Wala naman pong patunay na aswang siya, di ba? Tanong ng dalaga. Ikaw ang bahala, Jonah. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, binabalaan lang kita. Yun lang. Nasa iyo pa rin kung maniniwala ka ba o hindi. Tugon ni Mang Teban. Napatango na lamang si Chona. Inabot ni Mang Teban ang mga kurtina na maaaring gamitin ng mag-asawa. Umalis din ito kaagad kaya naman muling naiwang mag-isa si Chona. Pagsapit ng gabi. Hindi pa din dumadating si Ron kaya naman kinabahan na si Chona lalo pat mag-isa lamang siya. Nang dahil sa kaba at hindi makatulog ay tumambay sa labas ng pintuan nila si Chona upang doon na lamang hintayin ang asawa. Mang Teban, ano pong ginagawa mo dito sa labas? Si Ron po, bakit wala pa? Tanong ni Chona. Iha, huwag kang tumambay dito sa labas ng bahay nyo. Buntis ka pa naman. Mamaya mapahamak ka pa. Nga pala, Chona, mamaya pa darating ang asawa mo. Nag-overtime daw sila sa trabaho Kaya naman pumasok ka na sa loob. Maglagay ka ng asin sa tiyan mo at sa mga bintana. Huwag ka din magpapatay ng ilaw. Kapag may naramdaman kang kakaiba, sumigaw ka lang kagad. Tugon ni Mang Teban. Sige po, Mang Teban. Ang dami niya pong binilin eh. Parang si Mama lang. Salamat po sa mga pagpapaalala ha. Wika ng dalaga. Sige na, iha. Pumasok ka na sa loob at kapag may kumatok, huwag kang basta-bastang magbubukas ng pinto. Tanungin mo muna. Muling bili ng matanda. Napatango naman ang babae at nagpasalamat kay Mang Teban. Matapos ng pag-uusap ng dalawa, pumasok na sa loob ng tahanan si Chona. Kinandado ang pintuan ng tahanan. Nahiga na lamang siya sa kama at nagbasa ng libro upang libangin ang sarili at magpantok. Hanggang sa ilang sandali lang ang lumipas. Nakarinig ng malakas na kalabog mula sa bubungan si Chona. Tila may naglalakad. Binalot ng kaba ang puso ng dalaga. Tumayo ito at dali-daling kinuha ang kutsilyo sa kusina upang gamiting proteksyon kung sakaling may nanloob man sa kanila. Lalong mas lumalakas ang yabag ng paa. Palapit iyon ng palapit sa pwesto ng dalaga.
Napadasal na si Chona ng mga oras na yon. Hanggang sa bigla na lang may kumatok sa pintuan. Kaya naman mas lalong kinabahan ng dalaga. Dahan-dahan itong tumayo at nagpunta sa tapat ng pintuan. Sino yan? Ron, ikaw na ba yan? Bakit hindi ka nagsasalita? Ikaw ba yan, mahal? Tanong ni Chona. Ngunit sa puntong yon, garalgal na ang boses ni Chona. Labis na ang pawis nito sa sobrang kaba. Mahal, ako ito si Ron. May dala akong pagkain. Buksan mo na nga ang pinto. Wika ni Ron. Kaya namang kagad itong binuksan ni Chona. Ngunit laking gulat ng dalaga nang bigla siyang sinunggaba ng aswang. Tulong! Huwag mo akong kainin. Maawa ka sa akin. Pakiusap. Wika ni Chona. Napatayo ito sa higaan. Napagtanto ng dalagang panaginip lang pala ang lahat. Mahal, buksan mo ito. Bakit ka sumisigaw dyan? Ano bang nangyayari sa'yo? Sigaw ni Ron mula sa labas ng tahanan. Kaagad namang tumayo si Chona at binuksan ang pinto. Mahal, binungungot lang ako kanina. Kaya ako napasigaw. Kanina ka pa ba dyan sa labas? Tanong ni Chona. Oo, kanina pa ako dito kumakatok eh. Halos sirain ko na nga yung pintuan pero hindi ka pati nagigising. Tugon ni Ron. Ganun ba? Pasensya na ha. Napasarap yata yung tulog ko. Bakit ngayon ka lang? Paumaga na. Tanong ng dalaga. Di ba nasabi na ni Mang Teba na mag-OT kami sa trabaho? Sayang din kasi kung hindi ko pa tatapusin eh. Dagdag din yun sa sahod. Tugon ni Ron. Ano yung dala mo? Mukhang mabango ah. Nagutom ako bigla. Tanong ni Chona. Naku, bansit ba to yan? Paalmusal ni engineer sa amin eh. Madami pang natira. Kaya yan, dinalhan kita. Tugon ng binata. Kaagad na hinanda ni Chona ang dala ng asawa at sabay na kumain ang dalawa. Matapos yon, nagpahinga na ang mga ito. Nagpatuloy ang pag-overtime sa trabaho ni Ron. Nasanay na lamang si Chona sa tahanan. Palagi namang umaalalay si Mang Teban sa mag-asawa. Habang dumadalaw naman madalas si Apong Sol sa tahanan nila Chona. Hanggang sa nag-anim na buwan na ang tiyan ni Chona. Napadalas na ang pananakit ng tiyan. Isang gabi ay maagang nakatulog si Chona dahil napagod ito sa paglalaba. Ngunit nagising ang dalaga nang biglang sumakit ang tiyan. Mabuti na lang na mga oras na yon ay walang pasok sa trabaho si Ron. Mahal, ang sakit ng balakang ko. Tapos, pinagpapawisan pa ako. Sobrang init talaga ng pakiramdam ko. Wika ni Chona. Nagtataka naman si Ron dahil ng gabing yon ay napakalamig. Teka mahal, nakatapat naman sa'yo yung electric fan ah. Bakit naiinitan ka pa din? Tsaka, napakalamig naman eh. Ano bang nararamdaman mo? Tanong ng binata. Hindi ko alam, mahal. Hindi ko din malaman basta naiinitan ako tapos ang sakit-sakit ng balakang ko. Tugon ni Chona. Baka naman manganganak ka na mahal ha? Di ba
Sabi nung kumadrona sa atin, 6 na buwan pa lang yun, di ba? Wika ni Ron. Hindi ko nga din alam, mahal eh. Sige na, lakasan mo pa nga yung electric fan. Tugon ni Chona. Buong magdamag hindi nakatulog ng maayos ang mag-asawa dahil sa kakaibang nararamdaman ni Chona. Kinabukasan, sobrang sama ng pakiramdam ni Chona. Kaya naman nagpasya na ang mag-asawa na dalhin ito sa pagamutan. Ngunit wala namang napansin na kakaiba ang doktor. Kaya naman ay kaagad din itong pinauwi. Mahal, kaya mo na ba dito mag-isa? Nag-aalala ako sa iyo eh. Pero kung hindi naman ako papasok, wala tayong kakainin. Tanong ni Ron. Maya-maya ay dumating si Mang Teban at may dala itong mga halamang gamot. Sige na Ron, pumasok ka na. Ako na muna ang bahala dito sa asawa mo. Wika ni Mang Teban. Salamat po Mang Teban ha. Ilang araw na po kasing panay ang sakit ng tiyan niyang si Chona eh. Ewan ko nga po kung bakit. Wala naman pong nakita yung mga doktor. Wika ni Ron. Sige na Ron, huwag na kayong mag-alala. Ako na ang bahala kay Chona. Tugon ni Mang Teban. Sige po Mang Teban ha. Baka matanggal ako sa trabaho kapag hindi pa ako pumasok. Muling wika ng binata. Matapos siguraduhin na maayos ang asawa ay umalis na si Ron. Sinabihan na kita noon pa Chona. Layuan mo si Apong Sol. Dahil aswang yon. Pero hindi ka nakikinig sa akin. Wika ni Mang Ben. Ano po bang sinasabi mo, Mang Teban? May pruweba ka po ba na aswang siya? Tanong ni Chona. Ang totoo kasi niyan iha, isa akong manggagamot. Kami ng asawa ko. Kaso binawian na sila ng buhay. Sila ng anak ko. Noong ko pa alam na isang aswang si Apong Sol. Pero ayokong ikalat ang bagay na yon. Dahil baka isipin ng iba na nababaliw na ako. Ikaw lang ang sinabihan ko ng bagay na ito. Pero tignan mo, hindi ka pa rin sa akin naniwala. Tugon ni Mang Teban. Pero Mang Teban, napakahina na po ni Apong Sol para maging aswang. Hindi naman makatarungan na pag-isipan ko siya ng masama. Lalo't mabait naman siya sa akin. Wika ng dalaga. Malamang mabait yun sa'yo. Dahil pinapalaki pa niya ang bata sa sinapupunan mo. Kapag handa na ang lahat, tsaka siya aatake. Hindi mo ba nahalata? Madalas siyang nakatingin sa tiyan mo. Dahil ang pang-amoy nila sa bata ay tila isang hinog na langka. Kung hindi ka pa din naniniwala sa akin, suotin mo ito. Pangontra sa mga aswang yan. Malalaman mo kung tama ba ako o hindi. Tugon ng matanda. Paano po natin malalaman na tama ka o mali? Simpleng porselas lang naman po ito. Tanong ni Chona. Malalaman mo na lang iha. Halika at susuubin kita. Nang sa ganun maging mabuti ang pakiramdam mo. Tugon ni Mang Teban. Kaagad namang pinakuluan ng matanda ang mga dalang halamang gamot. Nagsiga din ito ng insenso. Matapos ihanda ang mga gagamitin, kaagad na sinuob ni Mang Teban si Chona at pinagpawisan ito. Grabe Mang Teban,
Parang guminhawa talaga yung pakiramdam ko. Nawala na yung pananakit ng tiyan ko eh. Wika ni Chona. Nanatili si Mang Teban sa tahanan ng mag-asawa. Nagpausok ito sa buong tahanan. Sinamahan ni Mang Teban si Chona sa bahay nito at hinintay si Ron. Kinagabihan, habang natutulog si Chona ay nagising ito. Iha, naririnig mo ba yon? Mukhang nandito na naman ang bisita mo. Wika ni Mang Teban. Bisita? Ano po bang sinasabi niyo, Mang Teban? Kinakabahan na naman po ako sa mga binibitawan mong salita eh. Tanong ni Chona. Dito ka lang. Huwag kang halis dyan. Lalabasin ko lang yung aswang na nariyan. Utos na matanda. Kaagad namang nilabas ni Mang Teban ang aswang. Naghagis ng asin ang matanda sa bubungan. Nakita nito ang isang malaking pusa na mula sa bubong ng tahanan. Ilang sandali pa ay dumating na si Ron. Teka Mang Teban, ano po bang ginagawa mo dito sa labas ng bahay? Tanong ni Ron. Inaaswang ang asawa mo. Hindi kasi nakikinig sa akin. Pansamantalang magagamit niya ang pangontrang binigay ko. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan yun uubra. Tugon ni Mang Teban. Natahimik si Ron at kagad pinuntahan ng asawa. Ngunit mahimbing na itong natutulog. Mula ng araw na yon, hindi na nagpakita si Apong Sol kay Chona. Kaya naman nakampante na si Ron. Ngunit na magwalong buwan ang tiyan ni Chona, muling sumakit ang tiyan ng dalaga. Nagpasya si Mang Teba na matulog na lamang sa tahanan nila sa tuwing may pasok si Ron. Isang gabi, habang natutulog ang dalawa ay nagising na lamang si Mang Teban dahil sa malakas na sigaw ni Chona. Mang Teban, yung tiyan ko nananakit. Sobrang kati. Wika ni Chona. Napabalikwas sa higaan si Mang Teban. Kitang-kita nito ang napakahabang kulay pulang tila sinulid. Dinampot ang matanda ang gunting at kagad itong pinutol. Inilagay niya yon sa pulang tela at ilang sandali pa. Isang malaking kulay itim na pusa ang pumasok sa loob ng tahanan. Sabi ko na nga ba ikaw ang umaaswang kay Chona. Ipakita mo ang tunay mong itsura. Sigaw ni Mang Teban. Sabay hataw ng buntot pagis sa likuran ng malaking pusa. Tinamaan ito at napahiga sa sahig. Unti-unting bumabalik sa katawang tao ang aswang. Nanlaki ang mga mata ni Chona nang makita na tama ang hinala ni Mang Teban. Apong Sol, ikaw ang aswang? Bakit mo naman ginawa sa akin to? Pinagkatiwalaan po kita eh. Wika ni Chona. Bakit ka kasi naniniwala sa isang aswang, Chona? Binalaan na kita nung una pa lang. Tuso ang mga kagaya ni Apong Sol. Nagbabalat kayong mahina. Pero ang totoo, sila ang nambibiktima. Tugon ni Mang Teban. Pakiusap. Huwag mo akong patayin, Mang Teban. Hindi ko naman sinasadya. Pangako, magbabagong buhay na ako. Wika ni Apong Sol. Hindi, Apong Sol. Pinagbigyan na kita noon. Pero hindi mo pinahalagahan kaya naman. Wala na ako magagawa pa kundi ang kitilin ng buhay mo.
Tugon ng matanda. Nang akmang hahatawin muli ng buntot pagi ni Mang Teban si Apong Sol, kagad humarang ang dalaga. Hayaan mo na lang po siya, Mang Teban. Matanda na po si Apong Sol. At kahit na ganito ang ginawa niya sa akin, hindi ko pa din po nalilimutan yung mga payo niya sa akin at pag-aalaga. Pagbigyan mo na po siya, kahit sa huling pagkakataon. Pagmamakaawa ni Chona. Kaya kayo naaabuso eh. Dahil palagi niyong pinapairal ang puso at kabaitan. Tandaan mo, Chona. Muntik nang patayin ng aswang daya ng anak niyo. Tugon ni Mang Teban. Ilang sandali pa ay bigla na lang hinablot ni Apong Sol si Chona. Sige, lumapit ka. Papatayin ko ang babaeng ito. Pati ang bata sa sinapupunan niya. Banta ni Apong Sol. Apong Sol, magbago na po kayo. Naniniwala po ko sa inyo. Sana naman, huwag mong sayangin yung pagkakataong ito. Tugon ni Chona. Wala ka bang isip? Walang aswang na nagbabago. Meron man, pero bumabalik din sa pagiging masama. Dahil sumpa na ito sa amin. Wika ni Apong Sol. Sa puntong yon dumating na si Ron. Nagulat ito sa naabutang pangyayari. Teka, anong nangyayari dito? Bakit hawak mo ang asawa ko? Pakiusap lang. Bitawan mo siya. Wika ni Ron. Dahan-dahang umaatras si Apong Sol para kunin ang babae. Mula sa lagayan ay nilabas ni Ron ang kutsilyo. Nag-usal din ng orasyon si Mang Teban. Kaya dali-daling tumalon sa bintana ang aswang. Binitawan nito si Chona at kagad hinagis ni Ron ang kutsilyo. Tinamaan nito sa dibdib ang nilalang. Kaya namang kagad lumabas ang mga ito. Nakita nila si Apong Sol na naghihingalo sa lupa. Sinubukan pa nitong gumapang palayo. Ngunit kalaunan ay binawian din ito ng buhay. Niyakap na mahigpit ni Ron ang asawa. Nagpasalamat ang mga ito kay Mang Teban. Makalipas ang ilang linggo, matapos ang pangyayaring yon, nanganak si Chona ng isang malusog na batang lalaki. Hanggang sa mabilis na lumipas ang ilang araw, buwan at taon. Nang araw na yon ay masayang namasyal ang pamilya sa parke. Ngunit pagka-uwi ng tahanan, laking gulat nila Ron nang makita na naghihintay sa kanila ang mga magulang. Anak, ang tagal namin kayong hinanap. Mabuti na lang at tinawagan kami nito ni Mang Teban. Wika ni Nanay Evangeline. Napatingin ang mag-asawa kay Mang Teban. Kaagad naman itong nagpaliwanag. Sigurado ko, natuto naman na kayo sa mga kamalian niyo. Hindi kayo magiging mabuting magulang kung patuloy niyong sasaktan ang damdamin ng pamilya ninyo. Kaya nagpa siya kong ipaalam sa kanilang narito kayo sa poder ko. Wika ni Mang Teban. Pero Mang Teban, baka paghiwalay na naman kami. Sana sinabihan mo man lang kami. Wika ni Ron. Huwag kayong mag-alala. Hindi na mangyayari yan. Dahil mayapo na kami. Hindi namin nanaisin na magdusa ang bata. Dahil lang sa kagustuhan namin ang papabuti ang inyong buhay. Wika ni Nanay Carmelita. Hindi naman kami kasing sama ng naiisip niya. Hinahadlangan namin kayo noon.
dahil ayaw naming mapariwara kayo. Pero alam naming sumobra kami dahil heto pa din ang nangyari. Sana ay patawarin niyo kami mga anak. Dagdag ni Nanay Evangeline. Naluha ang mga ito at nagkaayos-ayos. Magpasa hanggang ngayon. Malaki pa rin ang pasasalamat ni Ron at Chona. Dahil bukod sa napag-ayos ang pamilya, nabigyan pa ang kanilang anak na maisilang sa mundong ibabaw. Lahat ng ito ay dahil sa nagligtas sa kanilang albularyo na si Mang Teban. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Katulad sa ating kwento, hindi natin pwedeng takpa ng isa pang mali ang isang pagkakamali. Dahil ito ay nagreresulta lamang sa isa pang panibagong problema. Matuto tayong harapin ang pagkakamali dahil isa itong responsibilidad na kailangang lutasin. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.